ating lahat. Sino po dito excited na mag-worship kay Lord? Amen po ba? Tatayo po tayo as we worship Him and glorify His name in this place. Thank you, Jesus. Come on, let's clap our hands to God. And just feel His presence here in this place. We thank you, Lord. We welcome your very presence, God. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know. Praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Sino dito naniniwala na ang Diyos na sinasamba niya ay faithful at sovereign? Amen, po ba? Come on, let's declare this song to God. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Come on, praise. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Come on, church. Let's praise the name of God here in this place.
Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I take the master, I take the savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I take the master, I take the savior. I thank God. Oh, yes, I thank God. Come on, I cannot deny. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in wind. So long, so long to my old friends. Burden and bitterness, you can't just keep it moving. You're welcome here. Come on, from now till I walk, now till I walk the streets of gold. I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I take the master, I take the savior. Come on, heal my heart, heal my heart, change my name, forever free. I'm not the same. I take the master, I take the savior. Come on, be somebody. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I take the master, I take the savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I take the master, I take the savior. I thank God. Oh, yes, I thank God. Oh, come on, sing, get up, get up. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Come on. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I take the master, I take the savior. Come on, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I take the master, I take the savior, because he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I take the master, I take the savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I take the master, I take the savior. I thank God. Oh, yes, I thank God. Oh, yes, I thank God. Hallelujah, Lord, we thank you. We glorify your name, God, here in this place. Thank you, Jesus. Sino po dito excited na mag-live 60 seconds? Amen po ba? Iikot po tayo para magkamustahan. Enjoy po.
Light family, we have come together today for another beautiful celebration, and even we are nearing the end of the month, God is still moving and unfolding new things in our lives. Kaya naman, isa mapagpalang linggo po para sa ating lahat. Let's give our best clap offering to the Lord. Come on, Light Church, alam ko may ilalakas pa yan. Amen. Ayan, sige po, pwede na po sila umupo. Bago po tayo magpatuloy, sino dito na mula pa lang sa simula ng ating series na Dauntless, talagang pinatapang na agad ni Lord? Amen. Ayan. I believe, my brothers and sisters, we've learned so much, not just from the beginning, but all throughout the series. But wait, there's more. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, there's more? Yes, because God is not done yet and He is about to do even greater things in our lives. Amen po ba? Amen. And of course, this celebration will not be complete without each and every one of you, especially our new friends who are joining us today. So, Light family, let's warmly welcome our VIPs. To all our VIPs today, pwede ko po ba kayong imbitahang tumayo? Asan po yung mga first-timer natin? Huwag po kayong mahiyang tumayo. And palakpakan po natin sila. Welcome home po sa inyong lahat. We are so grateful that you are here with us today. After the celebration po, someone from our Light Connect team will reach out to you po for a quick 5 to 7 minute welcome huddle. At meron din po kaming inihandang simple token para sa inyo, kaya sana po, wag po muna silang aalis. Ngayon naman, we also want to welcome our returning friends. If this is your second time with us, pwede po bang itaas inyo yung mga kamay? Meron po ba tayong second time visitors dito? Ayan, sige po, palakpakan po natin sila. Welcome back to your Light family. We are so glad that you are with us again today. Just like our VIPs, we also have a simple token para po sa inyo. Muli sa aming mga new friends, welcome home po. At para naman sa ating mga returning friends, welcome back. Alright, now proceed na po tayo sa ating Light News. Good news, Light family, God's presence truly became the firm foundation of our delegates during the recently concluded Light Retreat Batch 48. Pwede bang palakpakan natin si Lord? It was truly a victorious weekend for all of us, especially in the lives of our delegates. Kaya naman, again, congratulations po sa ating Batch 48. And just like what we said earlier, there's more. More lives will encounter God's presence as we look forward to Light Retreat Batch 49. Amen naman. Happening this April 2 and 3 for both campus and corporate delegates. Kaya naman, Light family, patuloy po tayong manalangin para sa darating pang retreat, that every delegate will experience a genuine encounter with the Lord. More yes to God, more hearts to be healed, and more lives to be restored. Amen po ba? Amen. And last but definitely not the least, Light family, let us lift our voices in praise and boldly declare, Jesus is alive forevermore, because here comes our Resurrection Day Sunrise Celebration. This will be happening on April 5, 2026 at 5 a.m. po sa Marikit Park. And because we believe that we are on our Dauntless series has truly resonated with us, let's come together fearless and united to share this good news with everyone. One simple way po to do that is to change our profile pictures on our social media accounts. You may ask your network leaders on how to use the church-provided template. And for our team po, let's all come in a rust brown shades. Ayan, brown po ang ating susuotin sa araw na yan. Again, Sunrise Celebration po is on April 5 at 5 a.m. po. Kaya naman, kita-kits tayo sa Marikit Park. At para naman po sa ating mga kaibigan at kapamilya, katrabaho na nasa malalayong lugar, don't worry po, you can still join us by watching sa YouTube po natin for the Sunrise Celebration. Available po yan ng 10:30 a.m., 3 p.m., 5:30 p.m. at 8 p.m. So see you online, friends. Pwede po bang palakpakan natin ulit si Lord? Ayan lamang po para sa ating Light News. At alam ko pong excited na po ang bawat isa sa atin. So lean in, stay expectant, and fully embrace His presence this time. Thank you and God bless Light family. Isang magpagpalang umaga po sa ating lahat. So, worship pa lang po, damang-dama na po natin yung presence ni Lord. Tama po? So, but did you know that giving is also our worship to God?
So if yes, can you shout, it's giving time? So I know we are still excited to give today. But before we give, allow me to share and encourage you mula sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. And it says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, but for God loves a cheerful giver. So this verse po is one of the most misinterpreted verse sa Bible na madalas ginagamit ng mga anti-tithes o yung mga ayaw mag-tithes. So mga nagsasabi na hindi naman pala dapat 10% yung ibigay, kundi kung ano lang yung bukal sa puso. So but wait, for us to understand it better, so si Paul po here is not talking about tithes. Hindi siya nag-encourage about sa tithes dahil sa panahon nila, wala silang problema pagdating sa pagbibigay ng kanilang mga tithes. So dahil malinaw sa kanila yung Malakay 3:10. So rather, Paul here is talking about sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, sa isang kapwa mananampalataya or sa isang simbahan. And this verse is not meant para bigyan tayo ng excuse para wag magbigay o malimitahan tayo sa pagbibigay, kundi ito ay pagbibigay sa atin kung ano nga ba yung tamang paraan ng ating pagbibigay. So let us talk about number 1, how should we give? So paano ba tayo dapat magbigay? So number 1, right decision. Sabi po sa verse, each of you should give what you have decided in your heart to give. So ibig sabihin po, may personal kang desisyon na magbibigay ka. You chose to give freely. So kung sa tithing, in Malakay 3:10, it was God's decision. So dito naman po sa verse, it was our personal decision on how we are going to give sa mga nangangailangan at simbahan. So pinapakita dito na yung offering at pagbibigay sa in-need ay isang personal na decision. So nabuo sa iyong puso at isip kung paano natin nais na tumulong o magbigay. So like family, your giving today must be a personal decision. Hindi dahil magbibigayan lang o magbibigay yung katabi mo, kundi dahil ito ay pinagdesisyonan mo magbigay at tutulong dahil sa mahal mo ang Diyos at ang tao. So decisions that are not influenced by other people, but because it is what your heart's conviction to give. Kaya sabihin mo sa katabi mo, give with the right decision. And secondly po, how should we give? So pangalawa po is right emotion. So sabi po sa verse, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So after you have personally decided to give, so this time naman po, it's all about your emotion. So masaya po ba tayo na ibibigay yung laman ng blue envelope? So excited po ba tayo magbigay sa araw na ito? So masaya ba ang puso natin na tutulong tayo sa nangangailangan at susuporta sa ating simbahan? So, masaya ba tayo na ibigay ang ating first fruits? So kung sasama lang rin po yung loob natin sa pagbibigay, I don't think po na deserve po yun ni Lord. So God loves a cheerful giver, so importanteng gusto mo po ito. So natutuwa ang Diyos sa mga willingly at joyfully na nagbibigay kaysa sa mga napilitan lang at masama ang loob magbigay. So like family, have the right emotion whenever we give back to God. Whenever na tayo po ay susuporta sa ating simbahan at tutulong sa mga nangangailangan. So be willing and joyful as we give back today. Kaya sabihin mo po sa katabi mo, be joyful. And as a challenge po, like family, as we give today, give with the right decision and right emotion. So tandaan natin na pinagdesisyonan ng Diyos Ama at masaya siyang binigay sa atin si Jesus. So para sa ating kaligtasan, nawa magbigay din tayo ng decided sa ating puso ng ibibigay at masayang magbibigay. Kaya ang title at sigaw ng ating pinag-uusapan is I am happy as I decide to give. So let me share a short testimony po. But before that, magpapakilala po muna ako. Ako po si Maynard Mirabueno. Isa pong businessman, website developer, husband, and a father. So way back 2024 po, masasabi ko pong na okay po yung income namin. Meron po kaming business, investment, sobrang blessed po kami ni Lord. And dahil maganda po yung income, around August 2024 po, nakapag-decide po kami kumuha ng bahay. And sa kabutihan po ni Lord, na-approve po kami and waiting na lang pong maitayo. Praise God po. And at the same year din po, around November 2024, nag-decide din po kami kumuha ng sasakyan
And sa kabutihan pa rin po ni Lord, na-approve din po uli. Yan. And December 2024 naman po, is first birthday po ng anak namin. And we decided na isabay na rin yung dedication. So nabigyan din po namin ng magandang dedication and birthday celebration na maaari niyang mabalikan at makita paglaki niya. Praise God po. And ako po naniniwala na lahat po yan naging posible dahil pa rin po kay Lord. So noong 2024 din po, simula nung nagbalik po kami ng tithes and offerings kay Lord, is wala pong naging palya at masasabi kong naging tapat po talaga kami. But it is all by the grace of the Lord lang din po kaya po kami nakakapagbalik. So, but here comes 2025 po. Kapapasok pa lang po ng taon, January pa lang, nagsabi po agad yung pinag-investan namin na nagkaroon siya ng problema. So from January to April, yung income namin is sobrang laki ng nabawas. So kaya pagdating po ng April, medyo hirap na. Kasi mula January pa lang po, mas malaki na yung expense namin kaysa sa income. Kaya pati yung savings namin, pakonti-konti po nauubos na. Kaya dumating po kami sa time na parang gusto na naming bitawan yung sasakyan kasi yun sa pinakamalaking expense po namin. So dumating din po ako sa time na parang ayoko na munang ibigay yung tithes and offerings namin para mapandagdag na lang sa panggastos. Pero buti na lang po, andyan po yung wife ko na kahit hirap po kami, nung mga panahong yan, sinabi niya sa akin na ibigay pa rin po namin kahit anong mangyari. And kaya ayun po, naibigay pa rin namin ng buo. At nung nabigay po namin, masasabi ko po na mas magaan po siya sa pakiramdam. And around May po, nagpasya po ako maghanap ng work. Nag-enroll po ako sa Bookkeeping International para makahanap ng client sa ibang bansa. Pero ang hirap po pala maghanap ng client. So but still po, kahit hirap and talagang mas malaking expense kaysa sa income, we chose to give back to the Lord ng buong puso. So inuno po namin si Lord over sa aming mga pangangailangan and we choose to trust Him. So tumigil din po muna ako maghanap ng work noon sa bookkeeping para po mag-enroll sa School of Discipleship dito sa church. So maganda and masaya po yung naging journey ko doon and unknowingly, after a month po ng klase namin, biglang nagkaroon po ako ng opportunity to work as a website developer. So kahit di ko po yun hinahanap. Praise God po. So di ko po ito ina-expect dahil po 9 years na po akong wala sa industry. Kaya iniisip ko po na hindi na ako makakabalik doon sa ganong klaseng work. So ang kinaganda pa po noon, kung sa bookkeeping ako po yung nagbayad para sa training, dito po sa website development, ako po yung may allowance para makapag-training. And dito ko po napatunayan na yung plano ni Lord is mas maganda kaysa sa sarili kong plano. So nakagraduate po ako sa School of Discipleship and at the same time, nagkaroon ako ng work na maganda at talagang gusto ko and almost every month po is may increase. So grabe po si Lord doon. Grace po lahat yun ni Lord. So yung sasakyan din po namin, hindi rin po namin naisuko. At hanggang ngayon po nagagamit pa rin namin. So salamat po sa work na ibinigay ni Lord. So hindi lang rin po nagtatapos sa material things yung blessings ni Lord. So napagkatiwalaan na rin po tayo at nakabalik sa pagdidisciple po ng tao para kay Lord. And yun, nakapagpadala po ako ng soul sa Light Retreat last December. So hindi lang rin po ako, pero yung wife ko po is nagdi-disciple na rin uli at nakapagpadala rin ng 2 soul po sa Light Retreat last December. Praise God po. And ngayong darating po na April 2 to 3, so meron po ulit tayong mapapadala sa Light Retreat and claiming na walang maging hindrance at problema para hindi siya maka-attend. So since October din po, nakabalik na rin po ako sa worship ministry. And hindi ko rin po ito ina-expect dahil 4 years ko na pong binitawan yung pagigitara. But God is faithful po, ibabalik ka niya kung saan ka talaga nararapat. So, totoo po talaga na mas unahin natin yung blessor, which is si Lord, and yung blessing is kasunod na lang po. Kaya piliin po natin magbigay ng may kagalakan at katapatan. Lahat po ito nagawa namin po, hindi po sa sarili naming lakas o galing. Pero dahil sa grace lang po ni Lord at wala na pong iba. And yun, habang pong pine-prepare po natin yung tithes and offering, let me pray for you po. So Lord, maraming salamat po for this day na magkakaroon kami ng opportunity na makapagbalik sa iyo. Salamat po sa lahat ng blessings na pinagkakaloob mo sa amin, even the smallest things na minsan na hindi namin napapansin. Lord, turuan mo po kami na mas maging grateful at mas magtiwala sa iyo, even on our tough days. Bigyan mo po kami ng puso na may kagalakan sa pagbibigay at makatulong sa kapwa namin. Salamat God na even though we are not worthy,
you chose to bless us at dahil lang yun sa pagmamahal mo sa amin. I pray, Lord, sa hindi makakapagbalik today, na you give them the opportunity next time para makapagbalik po sa inyo. Continue to bless us, Lord, according to your will. And salamat po. Lahat po ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So may mga ushers po tayo na lalapit sa atin para po maibot yung mga tithes and offering po natin. Salamat po. Morning po sa ating lahat. I believe we are still excited sa presence ni Lord. Amen. If you are excited, come on, tatayo tayong lahat. And we will continue to praise and worship the Lord. Hallelujah. If you are desiring for His presence sa mga oras na to, maybe pumasok ka dito sa pinto and you really feel down and gusto mo na maranasan lang yung presence ni Lord, maranasan yung kapayapaan niya, yung joy niya, then maniwala ka sa Panginoon. If you are desiring for more of Him, it will happen na mapupuno ka ng Panginoon sa mga oras na to. If only yung puso mo, i-open mo sa Kanya for His presence. So if you are that person na gusto mo maranasan pa na matindi ang presence ni Lord, you want to experience His presence, you can raise up your hands, you can bow down, kneel down. Come on, begin to open your mouth and declare His praise this morning. Come on. Come on, church. Holy Spirit is here. He is willing to fill you. Only if you will desire for more of Him. Kung magiging uhaw ka lang sa Kanya, pupunuin ka ng Panginoon. Come on, let's worship the Lord in this house. Holy Spirit, you're welcome. We worship you. All we want is you, Lord. Meet us here again. Oh.
your presence. We declare this song all for you, O God. You're a promise keeper, faithful God, same God, yesterday, today, and forever. Forever good, forever faithful, forever loving, merciful, and forgiving. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Our way maker, we love you and we adore you. Ito pong aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen. Amen. To deliver the Word of God, let's welcome Pastora Laarni Arcega. Amen. Sige po, the best na palakpak po ulit sa Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo umupo, pwede bang sabihan mo yung katabi mo, masaya ako nandito ka. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Happy Sunday po sa ating lahat. Are we blessed po sa ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin? Amen. Okay. So, dahil po dyan, naniniwala po ako na hindi lang tayo ngayon blessed, okay? Kasi po, tayo rin po ay makakaranas din ng matinding pagpapala ng Panginoon next Sunday. Why? Kasi po, magkikita-kita po tayo next Sunday sa ating sunrise celebration. Amen po ba? Amen. Kaya magdadala po tayo niyan ng breakfast, okay, ng ating pang-communion, ganyan. And sama-sama po tayo dyan. We can bring our family and friends. At kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala, ha? Amen. Save the date po. Okay, so before we proceed po sa ating culmination topic, honest question po sa ating lahat. Sino po rito, ramdam na ramdam mo na talaga yung krisis sa ating bansa? Amen, di ba? Talagang lalo na po yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Tama, di ba? Talagang yung presyo po ng gasolina ngayon ay baka iyan pa ay mas mataas sa grades mo. Di ba? Umaabot na ng 90 plus, samantalang tayo mga line of 7, line of 8 lang noon, di ba? Or siguro yan din po ay nakakapagpataas na ng BP ng mga drivers. Di ba? Dahil nga sobrang taas na at parang dami ng mga gastusin, ganyan. Ako po, ramdam na ramdam ko po talaga yung pagmahal nitong gasolina po natin. Kasi nga, kapag po nagmumotor po ako, dati chill lang ako kapag nagpapa-full tank eh. Pero po ngayon, kapag nagpapa-full tank ako, grabe, 2 sisig na yun na a la carte. Habang tinitignan ko, tumataas na dati talaga. Yung 200 ko, nasa puno na yun eh. Ngayon, 400, punong-puno na ako. Di ba? Napupuno ka na rin dahil sa dami ng mga gastusin, di ba? So, di pa yan. Pagsama-samahin mo pa yung mga problema sa pamilya, di ba? Hindi lang naman yan yung mga gastusin natin. Dami pang mga pinagdadaanan sa personal na buhay, ganyan. Tsaka yung baka yung katabi mo, nagmo-move on pa yan. Tingnan mo yung katabi mo kung nagmo-move on yan, may pinagdadaanan. Tanungin mo siya, okay ka pa? Amen, di ba? Kaya nga alam niyo po yun, kapag nagsabay-sabay na lahat ng mga problema natin, tapos sama-sama lahat yung mga yan, minsan ang nagiging reaction na lang natin, nakakapagod. Di ba? Sabihin nga natin, nakakapagod. Di ba? Kaya nga po, talagang ang hirap din minsan na makapagpatuloy po sa buhay po natin, lalo na kung yan ang nangyayari sa paligid natin. Do you agree with me po? Amen. Kaya nga po, sa loob po ng 1 buwan, sa series po natin na Dauntless, inaral natin yung ministry ni Ezekiel kung paanong siya po ay tinawag ng Diyos para sa mga kababayan niya na nasa pagkakabihag. Kaya nga po nakita natin gaano kahirap yung calling niya. Kaya kung tayo po, si Ezekiel, ang sasabihin din natin, nakakapagod. Diba? Pero ginawa pa rin niya ang utos ng Panginoon. Kaya the question is this, mga kapatid, paano kung nakakapagod na talaga ang lahat? Paano kung walang resulta? Biruin mo, pagod ka na nga, wala pang resulta. Diba? Kaya nga po, alam mo yung pakiramdam na parang dry na dry, diba? Hindi yung labi ng katabi mo, yung dry. Diba? Alam mo yung talagang walang buhay sa mga ginagalawan po natin. Naranasan niyo na po ba yun? Diba? Yung parang kapag nakikita mo yung paligid mo na dry, walang nangyayari, parang goals ka. Diba? Lugi. Sabi sa katabi mo, lugi. Kaya nga po sa pag-aaralan po natin ngayon, naniniwala ako na may gagawin sa atin ng Lord. Amen? Kakatagpuin niya po tayo sa lugar natin na tuyot na tuyot. Amen? Excited pa po ba tayo?
Amen. So dahil po dyan, tatayo po tayong muli. Sabay-sabay nating basahin ang ating key verse po ngayong araw sa Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14. So please bear with me po. Okay, sabay-sabay nating basahin with energy. Okay, yung nakapag-almusal po. Okay, ready? Go. And he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "Sovereign Lord, you alone know." Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to me. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. Will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath. Prophesy, Son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come, breath from the four winds, and breath into this lane, that they may live." So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, "Son of man, these bones are the people of Israel. They say, our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. My people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord, and bring you up from them. I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord." That is why, mga kapatid, ang title po natin ngayon ay Dauntless, Sustained by God. Amen. Excited po ba tayo? Let's close our eyes and let's pray. Lord, sa mga oras po na ito, naniniwala ako na may matindi kayong gagawin sa iyong simbahan. That is why, oh God, patuloy po kami na nagpapaminister sa inyo, mapa-onsite and mapa-online, oh God. Katagpuin niyo po kami, oh Diyos, kung papaanong naranasan to ni Ezekiel, naniniwala ako na mararanasan din po namin ito, oh Diyos. That is why, sa mga oras po na to, I am rebuking any spirit of doubt, any spirit of pride in Jesus' name. I rebuke any spirit of unbelief in Jesus' name. I pray, oh Diyos, na mas lalo kaming manampalataya, maging receptive, ready, oh Diyos, na magpa-transform sa inyong salita sa araw po na ito. At gamitin niyo lamang po ako as your mouthpiece. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Amen. Alam niyo po, sa loob po ng isang buwan, natutunan po natin yung pagkakatawag ng Diyos kay Ezekiel sa kanyang bayan na rebellious. Okay, so bago yon, kung maalala po ninyo, pinakain at pinasapuso muna sa kanya ni Lord yung kanyang salita para balaan ang bayang rebelde sa nalalapit na judgment ng Diyos para sila po ay manumbalik sa Diyos. And then, tinuruan po ni Lord na magpatuloy si Ezekiel kahit hindi lahat magre-respond ng maganda sa mga sasabihin niya. And on this chapter, ang Israel po ay nasa estado na kung saan yung restoration nila ay parang imposible na. Okay? That is why, here comes the word of the Lord kay Ezekiel na nagbibigay ng assurance. Sabihin nga po natin, assurance.
ng assurance sa kanyang pangakong revival at restoration, at dito niya mararanasan at makikita ang power ng Diyos. Amen? So sino po rito gusto mo nun? Amen? And you know what po? Same goes with us, mga kapatid. Kasi sa dami po ng mga nangyayari ngayon sa paligid po natin, marami talagang pwedeng makapagpapagod sa atin habang ginagawa natin ang kalooban ng Lord. Tama po ba? Lalo na sa mga panahong wala kang nakikitang resulta. Di ba, malabo na nga mata natin, malabo din ang resulta. Di ba? Kaya ako po naniniwala na ngayong araw po na ito ay palalakasin tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, excited ka na ba? Amen. Kaya pag-usapan po natin how God will sustain you as you follow His will. Number 1, God will bring you into situations you cannot fix. Sabi sa verse 1, the hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. So now po, mga kapatid, hindi po aksidente na napunta si Ezekiel sa valley na ito kasi malinaw po sa passage na talagang dinala po siya doon ng Panginoon in a vision. Okay? So ito po ay isang divine appointment sa isang desperadong lugar. Kaya nga sabi sa verse, He led me back and forth. Kumbaga, hindi lang po siya nilapag ng Diyos, itong si Ezekiel sa entrance ng valley, para sumilip lang, para makita lang, kundi nilakad daw siya ng Diyos, pabalik-balik sa gitna ng mga buto. And take note, buto po ng mga tao, ha? Hindi po buto ng manok. Okay? Kaya nga po, pinakita mismo ng Lord yung buong sitwasyon, kung gaano kalala yung dryness, yung buto na talagang tuyo, ibig sabihin, matagal na pong patay. Tama? So walang natitirang buhay dyan at walang kahit anumang possibility na marirecover pa yan naturally. So ito ay isang sitwasyon na hindi kayang ayusin ng tao, kahit ng kanyang wisdom, kahit ng effort ng tao, o ano pa mang strategy natin. Amen? Kasi po sa totoo lang sa Hebrew culture, ang dry bones po ay simbolo ng total desolation. Walang laman, walang litid, walang buhay. So walang kahit anong pwedeng gawin si Ezekiel dito, medically, spiritually, practically, or ano pa man, mabuhay lang itong mga buto na ito. Si Lord lang ang pwedeng makagawa nito. Amen po ba? Amen. So the question is, Pastora, bakit ito ginagawa ng Diyos? Bakit gagawin ng Diyos ito na dadalhin ng isang loving God ang kanyang lingkod sa lugar na sobrang hopeless? Sa lugar na mukhang helpless, sa lugar na parang napaka-imposible. Why? Because God wanted Ezekiel, at kasama po tayo rito, kasama yung katabi mo, na maunawaan natin ng sitwasyon na kinatatayuan natin, na lampas yan sa kakayahan na kaya nating ayusin. Because God orchestrates impossible situations, hindi para i-crush ka, but to position you for a miracle na si Lord lang ang makakagawa. Amen po ba? And listen to me po, kapag dinala ka ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi mo kayang ayusin, maybe isang relationship na hindi mo kayang ma-restore, isang relationship din na hindi, parang imposible na ang reconciliation, or financial crisis na hindi mo ma-resolve, or isang ministry na parang walang buhay at walang bunga, sa family na ang dami mga pinagdadaanan, or mismong yung physical na aspeto natin, ganyan, well, hindi ka pinaparusahan ni Lord. Amen? Hindi po tayo pinaparusahan ng Panginoon, kundi pinoposisyon ka lang niya. Tandaan mo, hindi po dahil sa nag-fail tayo, kundi talagang dinala ka ng Panginoon dyan. Why? Because God will sometimes bring you to situations you cannot fix para makita mo na hindi mo talaga kaya nang wala siya. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya nang wala si Lord. That is why, mga kapatid, kung ikaw po ay nasa valley ngayon na maybe isang sitwasyon na mukhang patay, tuyo at parang wala nang pag-asa, hindi ka po napunta dyan nang wala-wala lang. Amen? Dinala ka ng Diyos diyan sa pamagitan ng kanyang kamay, ng kanyang spirito. Kaya tigilan po natin yung piliting ayusin yung isang bagay na si Lord lang talaga yung makakapag-restore. Amen po ba?
Amen. Tigilan po natin natakasan din yung ating valley at ikahiya ang dryness na pinagdalhan sa iyo maybe ng Panginoon. But instead, i-acknowledge natin yung limitations natin sa harap ni Lord. Alisin natin yung pagiging mayabang o pabibo po natin sa harap ni Lord. Amen? Kaya sabihin mo, may prayer tayo na, Lord, hindi ko talaga ito kayang ayusin. This is beyond sa kapasidad ko. Amen? Lalo na kung sisilipin mo ngayon yung wallet mo, tapos titignan mo, ay Lord, di ko talaga ito kayang ayusin. Nakailang CPR na ako sa wallet ko. Toot! Time of death. 11:29. Diba? Alam mo yun, talagang beyond na yan sa capacity natin. Why? Because it is only when we reach the end of our own ability that we open our hands wide enough para tanggapin natin yung fullness ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ng Diyos. Amen. Next, how God will sustain you as you follow His will. Number 2, God will reset how you see the situation. Now, maganda po to. Sa verse 3, tinanong daw siya, Son of man, can these bones live? So after ilakad daw siya, pabalik-balik ng Lord sa mga dry bones, okay, mayroong naging tanong sa kanya si Lord, parang pinaka-imposibleng tanong na pwedeng itanong. Ang tanong, can these bones live? So now, bakit po ito tinatanong ni Lord kay Ezekiel? Pastoral, dahil hindi po ba alam ni Lord? Okay, of course, alam po ni Lord yung sagot. Hindi siya nagtatanong dahil kailangan niya ng impormasyon. Nagtatanong siya kasi gusto niyang i-reset yung mismong perspective ni Ezekiel. Kaya check po natin, no, dahil usapang reset ng perspective, check po natin yung perspective natin. Tama? Kung kayo po si Ezekiel, tapos nagtanong sa inyo si Lord, anak, can these bones live? Tapos habang nakatayo tayo sa valley ng mga yun, napapalibutan tayo ng patay at sobrang tuyong mga buto, ano po yung magiging honest na sagot natin? Lord, imposible. Tingnan niyo po, tuyo na at patay na. Hindi ko nga alam kung kaninong mga parte to ng buto. Imposible, hindi talaga. Sabi mo sa katabi mo, hindi talaga. Pero tingnan po ninyo yung sagot ni Ezekiel, napakaganda. Sabi niya, kumbaga parang ang sagot niya, hindi niya sinabing yes, dahil magiging presumptuous po yun. Hindi rin siya nagsabi ng no, kasi parang magmumukha naman siyang faithless. Ang sagot niya, yung napakagandang pagpapakumbaba. Ang sabi niya, Sovereign Lord, you alone know. Ang safe ng sagot. Di ba? Parang kumbaga, all of the above. Di ba? Parang ganun, no? Ang safe ng sagot niya ay isang declaration of surrender. Na parang sinasabi ni Ezekiel na, Lord, nakita ko yung sitwasyon, gamit yung sarili kong mata at sariling reasoning, hindi ko kayang ma-determine yung outcome, pero alam mo na ikaw kaya mo. Nire-reset ko yung perspective ko from what I see to what you know. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ang tawag dito, faith. Sabihin nga po natin, faith. Faith po, ito yung essence ng faith na hindi na ito yung pagpapanggap na hindi dry yung mga buto. Hindi po tayo gano'n na, hindi, okay pa tong mga buto na to, sisipa-sipain mo, hindi, okay pa to, wala namang problema, okay pa yan, ganyan-ganyan. Hindi sa magiging diluloy ang katabi mo, hindi sa magiging in denial sa totoong sitwasyon niya, kundi pinipili niyang ipagkatiwala yung confidence niya sa sovereignty ng Lord kesa sa severity ng circumstances. Amen. Na mas mataas pa rin di hamak ang sovereignty ng Lord kesa sa severity ng sitwasyon. Amen. So, nireset ng Diyos ang spiritual vision ni Ezekiel. Tinuruan niya siyang tumigil sa pag-i-evaluate ng situation base sa human possibility para makita niya yung divine sovereignty. Amen? Sabihin nga po natin sovereignty. Ang sabi niya kay Lord, Sovereign Lord. Yun po yung pagkakatawag ni Ezekiel kay Lord. Sovereign Lord na in Hebrew ay Adonai Yahweh, meaning a title of one true God with a focus on His majesty and authority. So ina-acknowledge po ni Ezekiel dito na ang Diyos ang kanyang totoong master at may control sa buhay at kamatayan. Na si Lord lang ang makakapag-decide kung ano ang pwedeng mangyari at ano ang posibleng mangyari. Amen? Are we learning po? Amen. So ngayon,
tinatanong ka rin ng Diyos ng parehong tanong na tinatanong niya kay Ezekiel. Pastor, ang daming tanong. And the question is, can these bones live? Ito po yung challenge sa atin, mga kapatid. Kaya tigilan po natin nawa yung pagde-define ng sitwasyon natin base sa nakikita natin at simulan nating i-define base sa kung sino ang Panginoon natin. Kaya kung tatanungin tayo ng Lord, can these bones live? Kapag titingnan mo yung marriage mo, titingnan mo yung finances mo, ministry mo, o yung mga prayer request mo sa Panginoon na imbes na sabihin, Lord, imposible ito. Simulan mong sabihin, Sovereign Lord, you alone know, and I trust you. Amen. Hayaan po natin na i-reset ng Diyos ang lens natin ngayon. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Pangatlo, how God will sustain you as you follow His will. Number 3, God still calls you to speak even in dryness. Sabihin nga po natin, speak. Sabi po doon, okay, pagkatapos i-reset ng Diyos ang perspective ni Ezekiel, tingnan po natin ang sinabi niya sa verse 4, ang sabi, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. So, inutusan daw po ng Diyos si Ezekiel na mag-prophesy sa patay at tuyong mga buto. And linawin ko lang po mga kapatid, baka kasi naaantok pa yung katabi mo, kinakausap po dito ni Ezekiel, hindi yung buhay na congregation. Hindi po ganitong setup na buhay ang congregation, nakikinig at pwedeng maging responsive. Kundi, inuutosan siya ng Diyos na buksan daw ang bibig niya. Mangaral daw siya sa mga bagay na hindi naman siya maririnig, sa mga buto na tuyong-tuyo at patay na. Alam niyo po, sa sarili nating standpoint, sa sarili nating perspective, mawibirduhan tayo. Amen po ba? Kung katabi mo si Ezekiel, tapos kakausapin niyo yung mga buto? Ay, ano nangyayari dito? Wala bang tulog si Ezekiel? Diba? Anong klaseng preacher yung nagsasalita sa mga buto? Parang kung ganito, imagine niyo po ako, nandun ako sa sementeryo. Nasaan si Pastor Arnie Sunday ngayon? Siya yung preacher, ha? Ay, nasa Kalaklan. Nagtatawag, dry bones, dry bones. Diba? Ganyan ba pang matagal ng single? Ay, mali. Diba? Parang iba na. Why? Kasi saan ka makakakita ng ganong klase ng tao, ng preacher, o ng tinawag ng Diyos na magde-declare ng Word of God sa isang tambak na patay na puro buto na lang? Amen po ba? Kaya kung yung katabi mo, inutusan niyan ni Lord, na parang si Ezekiel, magsalita daw sa dry bones, ang sasabihin ng katabi mo, ay, wag na, uy. Wag na, uy, di ba? Kaya sa natural na logic, wala siyang sense. But here's the point, mga kapatid. Hindi tinawag ng Diyos si Ezekiel na mangaral sa isang perfect na yung kondisyon. Tinawag siya para mangaral sa pinaka-imposibleng kondisyon na maiisip mo. Tinuturuan po ng Diyos si Ezekiel at tayong lahat na yung obedience natin sa pagkakatawag sa atin ng Diyos, hindi yan nakadepende sa response mo, response ng audience sa'yo, sa response ng taong kausap mo, o sa pagiging mabunga ng isang environment. Hindi sinabi ng Lord kay Ezekiel na, nak, mag-prophesy ka kapag nakita mo gumagalaw-galaw na yung mga buto. Yan. Oo, yan. Go! Hindi ganun. Sinabi ng Lord na mag-prophesy siya kahit walang nangyayari. Kahit walang nagalaw. Diba? So, hindi po sinabi na kailangan may antayin pa siya na signs of life sa mga buto, kundi kailangan mag-prophesy siya. Kaya sabi mo sa katabi mo, prophesy. Ang prophesy po in Hebrew ay naba, meaning speak as a prophet. Prophecy has its focus on encouraging or restoring covenant faithfulness or telling of future events. At na, sabi doon, encourages obedience or warns against disobedience. So ang salitang prophesy po pala mga kapatid, ibig sabihin makikita siya or magsasalita under divine inspiration, i-declare yung pinapasabi ng Lord, i-declare yung salita ng Diyos ng may boldness. Hindi yung sinasabi ng katabi mo. Alam mo, sabi ng Lord, libre mo raw ako mamaya. Ano raw, 2-piece chicken daw sa Jollibee.
with Coke Zero na large. Sabi yan ni Lord. Hindi po ganun, okay? Kundi kung ano mismo yung pinapasabi ng Lord, yung base sa word ni Lord. Kaya nga po tinatawag ng Diyos si Ezekiel na maging instrumento kung saan lalabas ang kanyang salita. Hindi po dahil sa may special power po si Ezekiel, kundi dahil sa word ni Lord mismo na may power na likhain ang dinedeclare nito. Amen po ba? Ito po yung theology ng spoken word of God. Actually po, sa Genesis pa lang makikita na natin na ang word ng Lord ay nagbibigay ng power. Sa Genesis pa lang nagsalita na po ang Diyos sa kadiliman at nagkaroon ng kaliwanagan, ng liwanag. Even in John 11, nagsalita si Jesus kay Lazarus na patay at lumabas siyang buhay sa libingan. Amen po ba? So this is why it shows na ang word ni Lord ay hindi empty sound. Ito po ay life-giving, ito ay reality-changing and death-defeating power. Amen? Na para bang sinasabi ng Diyos kay Ezekiel na alam niyang dry yung mga buto. Alam niyang patay yung mga nasa valley. Pero pinapabukas ni Lord yung bibig ni Ezekiel na i-declare ang word niya at magtiwala sa kanya na gagawin niya yung kaya niyang gawin. Amen? That is why po makinig po maigi mga kapatid. Sa totoo lang, ito po ay isang powerful na salita para sa lahat ng believers kasama yung katabi mo, na pakiramdam niya siguro ay parang nagsasalita siya sa kawalan. Na parang wala namang magandang resulta. Yung tipong maybe faithful ka sa prayer mo, pero tingin mo parang walang nangyayari. Na nagiging masipag ka sa pag-share ng restart, ng new start, pero parang walang epekto sa mga tao. Patuloy kang nag-i-invite, di ba? Lahat na lang, iniyaya mo, wala pa rin, di ba? Tapos dinedeclare mo yung mga promises ng Diyos, pero ang nakikita mo pa rin, dry bones. Well, sinasabi po ng Panginoon, keep on speaking. Keep on declaring. Amen po ba? Why? Kasi your assignment does not change even when the situation looks dead. Hindi pa rin po nagbabago yung pagkakatawag sa atin ng Lord. Yung assignment natin sa Panginoon, kahit na yung sitwasyon natin sa paligid, parang mga patay na. Amen po ba? So now the question is, saan ka tinawag ng Diyos na magsalita, pero tumahimik ka dahil sa dryness? Alam mo yun, sa simula talagang grabe yung declaration mo, rinig ng buong compound nyo. Pero dahil walang nangyayari, walang epekto sa kanila, yung mga pinaparinig mo, yung pag-share mo, walang epekto yung encouragement mo, yung declaration mo nagiging pabulong na lang. Kala mo, blangaw. Di ba? Hanggang sa tumahimik na siguro yung katabi mo, tumigil na siyang mag-pray. Kasi nga, pakiramdam niya, yung prayer niya hanggang kisame lang, kung may kisame. Di ba? Hanggang bubong na lang para fair. Di ba? O kaya kung saan ka tumigil mag-declare ng promises ng Diyos dahil ang nakikita mo pa rin, dry bones. Alam mo yun, yung parang ikaw si Ezekiel, tapos yung paligid mo, mga buto-buto na lang, sumunod ka naman, naging consistent ka naman, naging masipag ka, pero napagod ka rin. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ata to be. Inamay mo pa ako. Diba? Kaya yung magiging mindset ng katabi mo, ay nag-effort ako, nagsipag ako, naging consistent ako, wala naman nangyayari, uwian na, ititigil ko na yung kabaliwan na to. Parang ako na lang naniniwalang mabubuhay pa tong mga to. Parang ako na lang naniniwalang sasagutin ng Lord to. Amen? Well, ito po ang salita sa atin ng Diyos ngayon. Buksan mo yung bibig mo, speak His word, mag-declare ka sa sitwasyon mo. Magsalita ka sa broken marriage na yon. Magsalita ka sa pinagdadaanan ng pamilya mo. Magsalita ka sa taong kailangan ng encouragement. Magsalita ka sa dead na ministry na yon. Magsalita ka para sa family mo, para sa financial drought mo, at sa ano pa mang mga patay sa buhay natin. Amen po ba? That is why keep praying, keep sharing, keep preaching, and keep discipling. Hindi gamit yung sarili mong salita, kundi word ng Panginoon. Amen po ba? Kasi kapag lumabas ang word ni Lord, hindi to babalik ng walang bunga. Sabi nga sa Isaiah 55:11, so will my word be which goes out of my mouth, I will not return to me empty. It will not return to me empty without accomplishing what I desire
and without succeeding in the purpose for which I sent it. So ang dryness sa paligid mo, hindi yan magdidetermine ng effectiveness ng word ni Lord. Amen? Yung feelings natin ng inadequacy, okay, hindi yan yung naglilimit ng power sa kayang gawin ng Diyos. Lalo na kapag yung salita niya ay dineclare mo in obedience. That is why, mga kapatid, be dauntless. Sabi mo sa katabi mo, be dauntless. Ang gagawin po natin, buksan natin ang bibig natin, and God will do the rest. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Okay, so how God will sustain you as a follower of as we follow His will. Pang-apat at panghuli. May pang-apat. Sabi sa katabi, may pang-apat. Akala mo, 3 lang. Di ba? May bago tayo. Okay, for our 4th point, God will showcase His power using you. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Ang ganda po nitong passage na to. Ang sabi sa verse 9 and 10, then He said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to it, kakausapin daw yung buto, this is what the sovereign Lord says. Come, breath, from the 4 winds and breath into this slain, that they may live. Hindi po sinabi dyan, breathe into this slain, that they may slain. Hindi po yun. Minsan yung katabi mo kapag hiningahan ka, baka mas slain po tayo. Iba yun, okay? Sabi sa verse 10, so I prophesied as He commanded me, and breath entered them. Sabi pa dun sa last part, they came to life and stood up on their feet, a vast army. Grabe, no? Grabe po yung scene na to, nai-imagine po ba ninyo? Grabe yung scene of the moment. Paano ko po nasabi? Tanungin niyo po kung paano. Kasi po, personally, kung ako po si Ezekiel, hindi ko po alam kung naipoposition niyo yung sarili niyo kay Ezekiel. Kung ako si Ezekiel, tapos yan yung instruction sa akin ng Lord, tapos na-witness ko lahat yung mga nangyayari ito dito sa mga dry bones na ito, alam niyo po, kung ano yung magiging reaction ko habang nakikita kong gumagalaw ang lahat ng yun, tapos tahimik ako, tapos nakikita ko lahat ng mga yan. Tapos gumagalaw na lahat, nagtatransform na. Habang tinitignan ko yun, ang reaction ko, Wah! Diyos ka po! Diyos ka po! Ganon din yung katabi mo. Baka mapasign of the cross pa siya sa takot. Ganyan pa lang, picture pa lang yan. Paano kapag live pa yan? Tapos mag-isa ka lang nabuhay? Uy, teka, talo ako. Isa ko lang dito. Anong gagawin niyo sa akin? Diba? Hindi ko po alam kung paano umiikot or paano gano'ng kalikot yung imagination natin. Pero yan yung mga nabivision ni Ezekiel. So ang breath dyan, or ang breath dyan in Hebrew is ruwak, meaning wind by extension. Is spirit. Kumbaga inutusan ulit. Nagising ba yung katabi mo? Tingnan mo kung nagising siya. Kung di ka magigising, hingahan na lang kita, sabi mo sa kanya. Okay, inutusan ulit ng Diyos si Ezekiel na mag-prophesy, pero this time, hindi na raw sa mga buto, kundi sa hininga, sa hangin, sa ruwak, na ang mismong Spirit of God. So, nung sumunod daw si Ezekiel, imagine natin to pumasok daw yung hininga sa mga katawan, diba, parang hirap imaginein, tapos bigla raw tumayo, at naging isang napakalaking hukbo. Isang vast army. Alam niyo po kung ilan yung vast army? Search niyo po, di ko rin alam. Yung vast army, nasa hundreds daw or nasa thousands. Ganon karami yung mga tumatayo. Hindi lang yan isang tao. Hindi yan mga manok lang na nagjo-joint ng mga buto. Diba? Tapos sumunod daw si Ezekiel, pumasok na yung hininga, tumayo daw sila ganyan. Tapos pansinin po natin yung progression. Imaginein mo to Una raw, nag-prophesy si Ezekiel sa mga buto. Nagkaroon ng rattling. May mga tunog. Ano yung tunog? Paano ba yung tunog ng rattling? Hawak mo ang beat, hawak mo. Yung ba yun? Hindi ganun yung rattling. Di ba? Nagdikit-dikit daw yung mga buto sa verse 7. Sabi, transform! Ganun daw. Di ba? Nagkaroon ng flesh.
nagkaroon ng skin, tapos ano yung sumunod? Nag-lotion sila, Pastora. Hindi ganun, wala pang lotion noon, di ba? Pero wala pa rin daw hininga sa verse 8. Sabi doon, I look and tendons. Ano yung tendons? Pastora, ano yan? Hindi ko rin alam. Nagtulog ako niyan nung inaral yan sa science. Okay, tendons and flesh appeared on them and skin covered them, but there was no breath. Wala pa raw hininga. Finally, nag-command ang Diyos na mag-prophesy sa breath. At doon, pumasok ang buhay sa verse 9 to 10. So napaka-significant po na to kasi nga, hindi ginawa ng Diyos lahat ng sabay-sabay. Kundi gumalaw siya, stage by stage, step by step, at sa bawat stage, tinawag niya si Ezekiel na magsalita. Hindi po sinabi, Ezekiel, ito lang gagawin mo, salita ka, tapos ako na bahala, isang beses lang. Hindi, lagi niyang inuutusan, magsalita ka. Mag-prophesy ka, mag-declare ka. So hindi po si Ezekiel yung gumawa ng miracle, malinaw po ba? Amen. Hindi si Ezekiel yung nagbigay ng buhay at lalong hindi siya yung nagpag-grow ng laman. Okay? Hindi po natin pwedeng imagine si Ezekiel na akala mo parang nagsusuper science siya. Diba? Yung gano'n na talagang may mga hinahawi-hawi pa siya sa mga ganyan-ganyan niya para sumunod yung mga buto. Hindi po gano'n. Ang ginawa lang ni Ezekiel, sumunod siya, nagsalita siya, gaya ng sinasabi ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, sumunod lang siya. Kaya nga po yung phrase na vast army sa dulo ng verse 10, actually po napakalalim. Yung parehong mga buto na very dry, na punong-puno ng mga kamatayan at hopelessness ngayon, punong-puno na ng isang buhay na hukbo. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. And actually po, itong restoration na to, hindi lang siya restoration, pero ito ay transformation. Sabi nga po natin, transformation. Hindi lang po ito revival, kundi ito po ay isang resurrection. Sabihin nga po natin, resurrection. Kaya speaking of resurrection, okay, kaya hindi po dapat tayo mawala sa Marikit next Sunday, 5 a.m. Amen po ba? Skip ads, skip ads. May mga pinopromote si Pastora. Okay. So ano yung ginamit ng Diyos? Isang simpleng tao. Isang faithful, obedient prophet na willing magbukas ng bibig at mag-declare ng word ng Lord. Kahit walang sense sa natural. Amen? Pinakita po ng Diyos yung power niya, pero pinili niyang gawin yun kay Ezekiel. Amen? Actually po mga kapatid, pwede namang buhayin ni Lord yung mga buto kahit walang Ezekiel. Tama? Diyos siya eh. Hindi niya naman kailangan ng kahit sino. Do you agree with me po? Amen. Tayo po ang may kailangan kay Lord, pero si Lord din naman tayo niya kailangan. Mahal lang talaga tayo ng Lord. Amen. Pero kaya niya yun na by His sovereign grace and design, pinili niyang makipag-partner sa isang tao na willing magtiwala at sumunod. Parang may same scenario po ito sa Bible. Maraming mga ginamit si Lord na mga instruments niya para gumawa ng mga miracles. Nung hinati ng Diyos ang Red Sea, ginamit ni Lord si Moses para iunat ang staff. Nung pinabagsak ng Lord yung walls ng Jericho, sino pong ginamit niya? Yung army ni Joshua para umikot at sumigaw. Nung pinakain yung 5,000 at yung 5,000 na tao gamit ang 5 tinapay at 2 isda, 2 bangus ba yun? Okay? Ano po, sino pong ginamit niya? Isang bata. So lumalabas po that God showcases His power, pero pinipili niyang gawin yun sa pamamagitan ng surrendered, obedient, at dauntless na servants. Ngayon ko po nakikita, kailangan talaga dauntless si Ezekiel. Makita mo ba naman nangyayari yan sa mga buto-buto? Diba? So hindi po naghahanap si Lord ng pinakamalakas na tao, naghahanap siya ng pinaka-surrendered na puso. Si Ezekiel hindi naman siya superhero eh. Isa lang siyang tao na nasa exile, napapalibutan ng hopelessness, naglalakad sa valley of death. Pero sumunod siya, nagsalita siya, at ginamit siya ng Lord para bumuo ng isang vast army. That is why, mga kapatid, ibigay po natin kay Lord yung obedience at si Lord ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Amen po ba? Alam mo yun, ngayon po mismo sa gitna ng valley natin, i-offer natin yung sarili natin kay Lord. Tapos yung prayer natin, sasabihin natin, Lord, nandito ako, dry ako, kulang ako, pero willing ako, gamitin po ninyo ako. Amen? Tandaan mo kapatid,
hindi po tayo ang magpapabago ng tao. Hindi rin tayo ang magbibigay ng buhay. Hindi rin tayo yung magliligtas. Si Lord. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Kaya po ang Valley of Dry Bones, hindi lang siya actually kwento ni Ezekiel. Ito'y kwento mo, kwento ng bawat believer na dumaan sa season na pakiramdam niya hopeless. Pakiramdam niya dry and beyond repair. At ngayon, magsasalita ang Diyos sa 4 na sustaining na katotohanan na ito sa buhay mo. Yes, sa buhay mo mismo. Hindi lang dyan sa katabi mo. Hindi lang to sa akin, sa ating lahat to. Dinala ka niya sa sitwasyon na ito, may purpose siya. Nire-reset niya yung perspective mo mula sa nakikita mo papunta sa kung sino siya. Tinatawag ka niya pa rin magsalita. Kahit nasa gitna ng dryness, at ipapakita niya yung power niya sa pamamagitan mo, higit pa sa kaya mong i-imagine. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, hindi mo kailangan maging strong para masustain ni Lord. Kailangan mo lang maging dauntless, bold enough na magtiwala sa Kanya kahit walang sense. Obedient enough na magsalita kahit hopeless ang sitwasyon, hopeless ang kondisyon, na kahit yung ibang mga tao tatanungin mo, magpapasurvey ka, sasabihin nila, wala nang pag-asa. Wala, ganyan na talaga. Ito na nangyayari sa buhay natin. Hindi na tayo makakabangon. Hindi na tayo gagaling. Hindi na tayo uunlad, hindi na tayo magiging okay, yung mga ganyan. Hindi na tayo magiging fruitful, hindi na tayo papagyamanin ng Lord. Alam mo yun? Ang kailangan lang, you are surrendered enough na hayaan ng Diyos na maging Diyos sa sitwasyon mo ngayon. Kaya po, sino po rito naniniwala may matinding gagawin ng Lord sa Kanya? Amen. Kung kayo po yun, tatayo po tayong lahat. Pikit po tayo sa mga oras na ito. At habang ikaw'y nakapikit, kapatid, alam mo, yung nakita ni Ezekiel sa Valley of Dry Bones is actually pointing us to Jesus. Sa totoo lang, si Jesus ang fulfillment ng larawan na to. Siya yung mismong pumasok sa Ultimate Valley. Hindi lang valley ng dry bones, kundi valley ng kasalanan, ng kamatayan. Kaya nga sa krus, parang lahat hopeless na eh. Sa libingan niya, parang tapos na ang lahat. Very dry ang sitwasyon. Wala nang pag-asa, but on the 3rd day, Jesus rose again. Yung kanyang resurrection, pinatunayan niya na wala talagang sitwasyon na beyond His power. Kahit yung kamatayan, walang naging kapangyarihan against Him. Walang patay na hindi niya kayang buhayin. Walang dry bones na hindi niya kayang lagyan ng buhay. Kayang parehong kapangyarihan na bumubuhay kay Jesus mula sa patay, ay ang parehong kapangyarihan na available sa buhay mo ngayon. That is why, mga kapatid, ang sagot po ay si Jesus. Siya ang word na nagbibigay ng buhay at tinatawag ka niya para lumapit sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung ngayon nare-realize mo na kailangan mo si Jesus, especially sa mga first-timers natin, sa mga bagong mananampalataya kay Lord at gusto mong magsimula sa paikipagrelasyon sa Diyos, maranasan ng Kanyang kaligtasan, kapatid, pwede mo akong sabayan sa panalangin na to nang may pagpapakumbaba. Sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako, O Diyos, sa lahat ng mga pagkakamali ko at nasaktan ko kayo. Patawarin niyo po ako sa mga panahong wala akong pananampalataya sa inyo. Pero ngayon, naniniwala ako na kayo ang Diyos na nagkatawang tao. Pinako sa krus na matay, nilibing, pero muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Kaya simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na pong manguna at maghari sa aking buhay. Hallelujah. Kapatid, receive the forgiveness of God. Receive the salvation from the Lord ngayon. At para sa ating lahat, you know what, kapatid? Perhaps you are in a situation sa buhay mo na aminado ka, hindi mo talaga magagawang ayusin. I don't know kung ano yung mga bagay na yan.
Pag nakikita mo, umuwi ka sa bahay, pumupunta ka sa trabaho, sa school, nakikita mo yung sarili mo sa salamin, nakikita mo yung sitwasyon ng pamilya mo, parang nandiyan ka sa lugar na yan. Para lang ipakita sa'yo ng Lord na wala, imposible. Hindi mo to kaya ng ikaw lang. You are in that kind of situation na alam mong kahit sino pang tao, walang kayang gumawa dyan. At yung parehong Diyos na nagtanong na, can these bones live? Kay Ezekiel, yan din yung tanong niya sa'yo. Anak, ikaw na napapaligiran ng dry bones, ikaw na napapaligiran ng mga patay sa buhay mo, my question is this, can these bones live? Kapatid, hindi ko alam kung ano yung nire-represent ng bones na yan. Perhaps sa family mo, sa broken marriage, sa ministry, financial drought, sa future, personal, spiritual, I don't know. Salvation ba yan ng mga kamag-anak mo, ng loved ones mo? I don't know. Think about the bones na nasa paligid mo ngayon. Na yes, totoong dry. Yes, walang buhay. Yes, walang mangyayari. Pero gaya ng sinasabi ng Diyos, alam mo na may matindi siyang gagawin dyan. Kaya sa mga oras na to, pwede ba nating i-humble ang ating mga sarili sa Panginoon? As you recognize your own limitations, as you recognize yung mga kahinaan mo, as you recognize na kahit anong lakas mo, na kahit anong tatag mo, kahit anong madiskarte mong tao, kahit anong talino mo, hindi mo talaga maaayos yung mga bagay na yan. Kahit ano pang plan A to plan Z natin, imposible talaga ang mga bagay na yan, mga kapatid. Kaya mo yan nararanasan, hindi para takasan, hindi para maging in denial na yes, totoo yan, pero totoo rin ang Diyos mo. That is why sa mga oras na to, ipakita mo ngayon sa Panginoon yung desperation mo na kahit nakapaligid sa iyo ang mga dry bones, the Lord will still meet you there. Kaya sa mga oras na to, pwede bang ipakita mo yung desperation mo, sinasabi mo, Lord, come and meet me here again. Come on, can you raise up your hands? Show your desperation na, Lord, kahit nasa mga dry bones ako ngayon, I know you can still meet me here. Come on, there's more. Ipakita mo ang pananampalataya mo kay Lord. Kahit na walang nagiging resulta, kahit na walang nangyayari, kahit na parang nakakapagod, come and meet me here again, Lord. Woo! Come on, Lord. We are here, Lord. Nasa dry bones man kami, but here we are, humbling ourselves before you. You can cry out before God. Hindi ka na magtatapang-tapangan. Wala nang lugar ang yabang. Ipakita mo ngayon ang desperation pang pagpapakumbaba mo sa Panginoon. I may be weak, Lord. Mahina man ako. Mukha man akong talunan. But I have you, Lord. Limitado man ako, but I have a limitless God. Kapatid, focus ka lang ngayon. Pikit ka lang. You can do whatever you want na gawin ngayon. Pikit ka lang. Huwag ka magpapadistract sa paligid. You can cry. You can just enjoy the very presence of God. Kasama mo ang Panginoon ngayon. Pero habang nasa harap ka ng Panginoon, kapatid, habang nasa harap ka ng Panginoon, nasa paligid mo, dry bones, habang nakapikit ka, nakikita mo, parang walang nangyayaring maganda sa pamilya mo. Parang walang nangyayari maganda sa marriage mo. Parang walang nangyayari maganda sa mga anak mo. Walang nangyayari maganda sa mga magulang mo, sa trabaho, sa business. Even sa sarili mong resources, sa ministry, sa spiritual life mo. Kahit na dry bones yung mga nasa paligid, kapatid, try to imagine that the Lord is in front of you. Ang Diyos ay nasa harap mo ngayon at tinatanong ang tanong na ito, anak,
can these bones live? Can these bones live? Kapatid, ang sagot natin nawa kagaya ni Ezekiel. Yung magiging sagot mo, Sovereign Lord, Master, you alone know, and I trust you. Hindi ako titingin sa mga dry bones na to kasi nagiging hopeless lang ako lalo. Hindi ako titingin sa nakikita ko sa tao. Hindi ako titingin sa mga kawalan na meron ako, sa kakulangan ko. Ang titingnan ko, ikaw. You alone, Lord. You know, Lord. And I trust you. Kaya sa mga oras na to, habang ikaw'y nakapikit, can you speak declaration ngayon? Come on. Can you speak the word na pinapasabi sa'yo ng Lord? Come on, open your mouth. Open your mouth. You can cry. Tapos sinasabi mo, you speak declaration sa marriage mo. You can speak. Speak. Come on. Buksan mo yung bibig mo. Come on. Come on. Come on. Buksan mo ang bibig mo. Speak to these bones. Speak to your family. Speak sa mga tao na ito. Speak sa resources mo. Speak. Speak. Open your mouth. Open your mouth. Right now. Right now. Come on. Open your mouth. Declare the word of the Lord sa aspeto ng buhay mo na yan. Open your mouth. Speak even in dryness. Kahit hindi yan gumagalaw, kahit hindi yan buhay, speak, prophesy, declare. Yes, Lord, you are in this place. Inuutusan ka ng Diyos, kapatid. Buksan mo ang bibig mo. Speak the word of the Lord. The word of God is powerful. Come on, there's more, there's more. Baka matagal ka nang napatahimik ng problema mo. Napatahimik ng mga buto na yan. Time to speak. Time to open your mouth. Come on, there's more. There's more. Hindi pa tayo tapos. May ginagawa ang Diyos ngayon. Huwag kang aalis sa simbahan na to na nakatikong pa rin ang bibig mo. Ikaw ang kinakausap ng Diyos. Come on, obey the Lord right now. I rebuke disobedience right now. I rebuke the spirit of rebellion right now. Obey the Lord. Do what He commands us to do. Do what the Lord is pleasing us, pleasing sa atin na gawin. Obey the Lord. Sunod tayo sa Kanya, kapatid. Nasaan ka man ngayon, kapatid? Ano man ang position mo ngayon, nakatayo ka, nakaluhod, umiiyak, nakataas ang kamay, kapatid. Maniwala kang muli. Magtiwala kang muli sa Diyos. Kasi this is not about you anymore. But this is about what the Lord can do. So speak His word. Tuloy mo lang ang pagdideclare sa word ng Lord. Sa ano pa mga dry bones in your life. Sundin mo lang ang Diyos at siyang bahala sa'yo. Sagot niya ang restoration ng mga dry at patay. Sa buhay mo, kapatid, tandaan mo that God will showcase His power using you. Kasi sa pagsunod mo sa Panginoon, sa kabila ng dryness sa paligid, kapatid, tandaan mo to. May miracle siyang ipaparanas sa buhay mo. I don't know kung anong miracle yon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa pamilya mo. But
but receive the miracles that the Lord will be given to you ngayon. Receive the miracles na mangyayari sa trabaho mo, sa business mo, sa pag-aaral mo. Come on, receive it. Receive it. Receive it. Ikaw mismo. Ano man ang nangyayari ngayon, tandaan mo, the Lord will showcase His power using you. Hindi dahil malakas ka, hindi dahil makapangyarihan ka, sadyang makapangyarihan ang Diyos na tumatawag sa'yo. Kaya, come on, kilalanin mo ngayon ang Diyos. Raise up your hands. Let's worship the Lord. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Come on, for the last time, sing with all your heart. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you Hallelujah. Kapatid, habang nararamdam mo yung presence ng Lord, kapatid, may mga times na pwedeng may magpababa ng pananampalataya mo after this. May mga pwede kang ma-encounter sa buhay mo na pwedeng maging way para makalimutan mo itong mga pinaranas sa'yo ng Diyos. Para makalimutan mo yung mga tinuro sa'yo ngayon ng salita ng Diyos. Pero kapatid, patuloy ka lang bumalik sa pagkilala mo sa Panginoon. Na dumating man sa time, wala pa rin nangyayari. Babalik ka sa pagkilala mo kay Lord. Sasabihin mo pa rin, Lord, that is who you are. Lord, kahit wala pa rin resulta hanggang ngayon, I will keep on waiting because that is who you are. Lord, kahit walang nangyayari, I will still sing, that is who you are. Come on. Lord, that is who you are. Habang pinapakita mo yung desperation kay Lord, sasabihin mo, babalik pa rin ako sa iyo, Panginoon. Kikilalanin kitang lalo. I-worship kitang lalo. Itataas kitang lalo. Magde-devotion ako everyday, mananalangin at magtitiwala. That is who you are. Hallelujah. God, maraming salamat po. Come on, pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah, God. Maraming salamat po sa ginawa niyo sa amin. Thank you, God, for healing us, for restoring us. Thank you, Lord, natuto kami. Salamat, Panginoon. Na-reset ang aming perspective. Na-humble kami. At higit sa lahat, mas lalo kaming naging dauntless ngayon sa pagsunod namin sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagpaparanas niyo ng kapangyarihan at presensya niyo. Hallelujah. Hallelujah, God. Naniniwala din kami, Panginoon. Hindi pa kayo tapos sa buhay namin. Hindi pa kayo tapos sa pamilya namin. That is why, oh God, naniniwala kami na matindi rin ang ipaparanas mo sa sunrise next Sunday, Lord. May gagawin kang miracle. Ipaparanas niyo yung power niyo, lalo na sa mga i-invite namin, lalo na sa mga loved ones namin na isasama namin, kapatid. Sa mga oras na to, can we all pray sa mga i-invite natin ngayon? Come on. You pray for these people, mga kapamilya mo, mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, kaklase, katrabaho. Come on. You pray it nang may pananampalataya. Sabihin mo yan sa Panginoon. I-declare na natin yung salvation nila. I-declare na natin yung transformation na mararanasan nila. I-declare na natin yung healing.
At maniwala tayo na makakasama natin sila sa sunrise. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, maraming salamat po ngayon pa lang. Pinagsasama-sama na namin ang aming mga pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa gagawin po ninyo in our lives, sa family namin, sa ano po mga aspeto ng buhay namin. And ngayon pa lang po, we are looking forward sa gagawin po ninyo next Sunday sa Sunrise, Lord God. Excited kami sa mga miracles na ipaparanas po ninyo at kayo yung makikita at maitataas. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Whew. Hallelujah. Kaya sino po rito excited na siya sa next Sunday? Amen. Alam niyo po, speaking of sunrise, sa mga personal invitations po natin, may isa pong paraan para po tayo rin ay makapag-invite sa ating social media, okay? At yun po ay sa pamamagitan din ng ating pagpapalit ng ating profile picture. May mga hindi pa po ba nakapagpalit? Nakapagpalit na po ba yung iba? Amen. So para po sa clearer instructions, step by step, okay? So bago po tayo mag-celebrate at awitan ng Panginoon, panoorin po natin ang video na ito. Okay, sige po, upo po tayo. Hallelujah. Ayan pa, there's a reason to celebrate. Tatayo po tayo as we continue to praise the name of God here in this place. Ayan po sa lahat na nangahabol ng kanilang tithes and offerings sa harap na lang po sa ating basket. Lord, we believe that there is freedom and restoration to God. Thank you, Lord. Wandering into the night, wanting a place to hide, this winter snow, this back road. And I travel through my mind, but I just can't divide. I'm slowly drifting about. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, yes, I thank God. Oh, come on, let's sing. Get up, get up. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Pick me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, and I thank God. Thank the Lord. Amen. Sige po, the best clap offering sa Panginoon.
Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan na rin sa si Lord. Hallelujah. God, maraming salamat po. We honor you, Lord. We love you, Lord. We praise your name. Salamat, Panginoon, sa mga pinaranas niyo po sa amin ngayong araw na to. Excited kami, O Diyos, na mas lalong sumunod sa inyo, na mas lalo kayong makita sa aming mga buhay. Gawin ang kalooban mo, Panginoon, at gagawin namin ito na may dependence sa iyo, Panginoon. Hindi dahil sa sarili namin kagalingan, kundi dahil lamang po sa inyo. God, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Alam niyo po yung mga pinagdadaanan po nila at alam ko po na hindi rin kayo tapos. Hindi pa po kayo tapos sa kanila, O Diyos. Marami pa silang mga testimonies na iti-testify. Marami pa silang mga ikikwento, Panginoon, para ipakita at patunayan na tunay ka, na buhay ka at mapagmahal ka na Panginoon sa aming mga buhay. Hallelujah. So now receive the blessing of the Lord. The Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po. Ingat po tayo sa pag-uwi. And happy Sunday po.